Good evening po. So this is our website po. A lost and found website po. It is lost and found signified po nasa title na po. It is to connecting people to their missing belongings with ease. So it is secure, reliable, and always accessible po for users. So we hope po na ma-help naman po yung people to find what they've lost, and yung mga kung sino man po mag-report is nakaka-help din po dito sa website na to. So let me introduce po the group Core 4. I am Jalene Perpetuaji Sherbobo, the UI UX of the designer of the group. I'm Stephanie Durante po, the tester. I'm Maylin Florido, the project manager. And I'm Sarah Felsilio Malos, the tech lead. So let me start the demonstration of the system. So how does this system flow? So first po, we have users sign up po in that account. So may na-found po siyang items. So in this website, magre-report po siya ng found. So may dito po dyan sa pin ng item. Report ng found. There po, the form po, para pag-submit ng item, and then yung photo po ng na-found niya pong item. Submit niyo po. Confirm. So, yan po.
may pagka-confirm po is may modal po na found item submitted and reference code po. Yung reference date and time din po. So, after dyan, meron pong instructions dyan na pwede na po siyang pumunta sa aming office para po i-submit po yung na-found niyang item sa office po na admin with the reference code po na meron siya. So, pagdating po sa admin side po, so sa pag-submit po kanina ni Yusuf Saraya, pagdating naman po sa admin is magna-notify po sa kanina na may new pending fund po. So yan po nangyayari. And pag na-surrender na po ni User Syra yung na-found niya pong ID sa admin is pwede na pong approve, which is verified po ni admin na legit po yung item na ano. So, after that po, pwede na po makita sa browsing po, sa public list po ng lost items po yung na-report po. Found, I mean, sorry. So, mag-aan na rin po si User Syra na notification niya po na na-approve na po and pwede na po mag-view po ng lahat. So, scenario 2 po is may na-lost pong items. So, of course po, magsasabit po ulit ng item. Ganun din po yung process. The item name, location kung saan po na-lost. Kung ano pong description, yung item na nawala ng user. So, may confirmation model na po. So, pagdating naman po sa admin side, notification po din. And then, i-legit check po ng admin, which is na-verify na po kung legit na. Tapos, papunta naman po ulit sa user na which is man-notify din siya kung verify na po yung system, yung item niya. And then sa matching naman po is kapag mag-claim po yung sabihin mo si Sherwo, mag-claim siya ng item niya. And then, makita niya sa found report page na nandun yung item niya and nag-claim siya ng in-claim niya yung item na notebook and pupunta siya dun kay admin. Tapos ibibigay niya yung reference code kay admin. Bakit may reference code? Para mas mabilis ma-search ni admin yung item. Kasi pag yung item name, yung isi-search ni admin, may possible na may kaparehas. And then, ilalagay ko yung claim natin. Malalagay ko ng remark si admin na nakuha na po ng user yung item niya and napatunayan naman po niya
web item yung na-claim na news. And then, meron po tayong unarchive button for in case po may conflict po sa claimant user po. Yun po. So, regarding naman po sa notification, gumamit po kami ng server-sent events instead of calling, interval calling, para po ma-optimize po yung bandwidth po. Bali po sa SSE po namin, bali po sa pagka-login po ng user, mag-open po agad yung stream endpoint ng SSE namin. Then, so, kada may changes po, ipapasa po ng server po yun sa front end namin. Then, gumamit din po kami ng heartbeat po para po kasi po nakaka-conflict po sa deploy because of the Nginx. So, para hindi po mag-close po yun, yung connection. Nagsasend po kami ng heartbeat for every 15 seconds. Then, sa pag-load naman po ng mga reports, gumamit din po kami ng pagination. Ang ginamit po namin is yung infinite scroll pagination. So, next naman po is yung sa GitHub Actions. So, sa GitHub Action ko, gumamit po ako ng AI, which is Gemini 2.5 Flash. Yung AI na po yun, nagsisilbi po siya AI code reviewer. Itong AI na po to, more on commenting and suggesting na po siya sa code ko na pinush. And meron po kasing coding guidelines na sinusunod. So, hindi na po manual coding guidelines yung mga developer, which can reduce time po sa pag-approve. Pero, yung final decision pa rin po is sa developer pa rin po kung nakalagay po dyan na comment or suggestion is tama po ba or align sa coding guidelines na binigay. More on, lang po siya, reviewer. And then, meron din po kami sa GitHub Action na auto-deploy po. Magti-trigger lang yun po pag nag-push po sa main branch, then made-deploy na po siya sa website. Yan lang po.